Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Eto, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating bibigyan ng kaunting komentaryo, public opinion tungkol dito sa ika nga po naganap kahapon na sinipa sa pisto bilang ama ng Senado, ang dating Senate President Miguel Zubiri ay biglaan ang pagpapatalsik diyan sa Senado na ang pumalit ay ito batikan din na si Senador Chis Escudero. Noon pa ito umuugong mga kaibigan na dapat na patalsikin at napapanahon na patalsikin bilang ama ng Senado itong si Zubiri, subalit nilang ulit na hindi natutuloy. Ba't kahapon ay isang makasaysayang araw sapagkat marami ang nangyari. Diyan sa PDLX ay mayroon pong dalawang nakulong, itong si Morales at itong si Picoy alias Picoy. At siyempre, kasunod po niyan ay naganap din kahapon ang pagpapatalsik dito sama ng Senado na kumpirmado. Nako po na sa pisto, pinalitan niya itong si Senate at dating Senate President si Zubiri na pinalitan ni Escudero. At ang matindi, ang dahilan, ang kumakalat na isang dahilan kung bakit pinalitan si Zubiri, sinipa, pinatalsik, ay itong ginagawa na investigasyon diyan po sa Senado na si PDLX. Hindi po ito PDLX, Morales Lex na kagagawan ni Bato. Mga kaibigan ay tanggal na rin si Bato. Mga kaibigan, yan po ang ating tatalakayin. At marami pang iba. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan mga kaibigan. Shoutout po sa lahat. At ito napakainit nito ang ating bibigyan ng komentaryo. Alam nyo, kaunting balik tanaw lang bago tayo pumunta sa ating bibigyan ng highlight. Nung hindi pa ako vlogger noon, nung mga nakaraang administrasyon at mga nakaraang nagdidebate diyan sa Senado, ay mahilig na po tayong manood ng mga ganyan sa politics, documentary, hearing. Ay napakaganda napakaganda ang Senado before. Kung noon ay pugad ng mga batikan na abogado at kahit hindi po abogado ay batikan sa pamamagitan po ng kanilang napakaganda at kapupulutan ng aral at siyempre kapakipakinabang ng taong bayan. Ibig sabihin, pugad sila ang Senado noon na ika nga po ay kapupulutan na magandang aral, lalong-lalo na pag napapanood mo sila na nagpapalitan ng kuro-kuro ay talagang kapupulutan ng aral at sumusunod sila sa mga rules, malakas ang boses diyan sa Senado, but ay natural po yung kanilang boses kahit sila ay galit at nagbabalitaktakan, nagpapalitan ng kailang kuro-kuro. Ang the end ay napakaganda po na ika nga po'y balik sa taong bayan sapagkat kapakipakinabang Ba't ngayon mga kaibigan, ay kabaliktaran diyan sa Senado ay pugad ngayon ng kalukuhan, pugad ngayon ng mga siraulo. Hindi lahat may mga siraulo dyan na mga senador na ginagamit ang pansariling interest. Pugad na ika nga po'y panggagago sa taong bayan at panluloko. Pugad ng kasinungalingan. Iyan po
ang nangyayari ngayon, diyan ho, sa ensesasyon ng Senado. Ayan lang po, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Ang gandang pakinggan, di ba? Noon ho, ay pugad na ika nga po'y kapupulutan ng aral kapag may hearing diyan ho sa Senado na kapakipakinabang ng tambayan. Ba't ngayon ho, ay pugad ng kalukuhan, pugad ng kaguguhan, pugad ng kasinungalingan, pugad ng manluloko diyan ho sa Senado ngayon, mga kaibigan. Yan ho ang totoo, mga kaibigan. Kaya't panahon na ho, at bagamat ito ay matagal na ho nating pinagsisigawan, nandiyan po ang matibay na ebidensya sa ating mga nakaraang vlog na matagal ko na pong hinihikayat ang pagbibitiw ho nitong si Zubiri. At yan din ho ang panawagan ng tambayan dahil marami na ebidensya para sa kanya na ang kanyang pamamalakad bilang isang Senate President ay hindi po maganda. Mabagal at nandayan po na kumikiling siya. Nandiyan po sa kanyang puso ang pagkakaibigan pa din noong panahon ni Kibuloy. Isa rin po ito sa ginulantang ang taong bayan. At pinanawagan po din natin na dapat na mag-resign sa pisto bilang Senate President dahil sa kabagalan ho ng aksyon dito sa subpina, dito po sa warrant of arrest, kung hindi pa ho nagingay ang taong bayan, kung hindi pa ho nagingay ang katulad ko ng maliliit na vlogger, ay hindi po pipirmahan ang subpina ni Kibuloy at hindi po rin agad pipirmahan itong warrant of arrest. Marami pong ebidensya na kukulangin tayo sa oras, kaya binilisan natin. Ngayon ho, dito po, sa ika nga po'y hearing ni Bato, mga kaibigan, ay siya na po ang nagsasabi na walang matibay na ebidensya at kulang lang sabihin niya at nagpaparinig siya na kailangang itigil lang hearing. Bakit hindi niya makontrol si Bato, mga kaibigan? Isa rin po sa dahilan lumalabas dito sa social media at malalaking media platform ayon sa interview nitong si dating Senate President Zubiri ay itong ika nga po isang PDLX na kulukuhan. Isa rin daw po na dahilan kung bakit siya pinatalsik, mga kaibigan. Ay deserve naman niya ho. Deserve na deserve. Kailangan talaga, mga kaibigan, na mapatalsikan diyan. Unang-una, madaming batas na dapat ika nga ipasa. Inaabala ang tao dito ho sa hearing sa PDLX na walang kakwenta-kwenta. Ay kung pinigilan niya ito, at may kontrol naman siya para pigilan, may authority. Dahil sinasabi niya nga na walang matibay, sapat na ebidensya. Imbes na hearing diyan ang gagawin sa kalukuhan sa PDLX, ay dapat ay mga batas na kapakipakinabang ang gawin diyan sa Senado. Ay hindi ho Mabagal na aksyon, mga kaibigan. May kinikilingan. Yan po ay hindi karapat-dapat na maging isang Senate President. Dahil pansariling interest lang ho ang lumalabas dito. Ang tanong ngayon ho, mapapatigil niya ba ang hearing dito kay Bato sa PDLX? Itong bagong upo na Senate President. Bigyan ko po kayo, ito subabay ko din ho ang kanyang background sa politics, at ang kanyang mga kaibigan, at kung nasaan po ito, ang panig ay bibigyan ko po kayo ng full story niyan sa susunod natin vlog. Para hindi tayo rumble, dito ho muna tayo. Ano na ang inaasahan ho dito sa bagong upo na Senate President na si Escudero? Kaya niya ba ang patigilin itong ika nga po hearing sa Senado? Mga kaibigan, abangan po natin kung kaya niya ang patigilin. Ano ang inaasahan natin na pagbabago diyan sa Senado? Katulad nga po, disclaimer lang ho, kaunting paunawa, bibigyan ko po kayo ng pahapyaw, kaunting padaan. Si Escudero ho ay kaibigan na tunay ni Kibuloy. Wala tayong narinig sa kanya tungkol sa West Philippine Sea.
Bata rin ho ito ni Digong. But bueno, irerespeto po natin yan. Kung bata siya ni Digong, kung kaibigan siya ni Kibuloy, ang importanteng mahalaga mga kaibigan, ay nandoon po sa kanyang pagsisilbi. Kahit kaibigan niya, ay hindi niya kakampihan kapag mali. Kahit kaibigan niya si Digong ay hindi kakampihan, hindi kikilingan, walang problema. Magsilbi ka ng tunay at tapat, dire-diretso. Ang importante ho dito, nakaabang-abang, ay baka gawin din ito na kumiling. Sana ho, hindi mangyari yung gano'n. Kaya hindi po natin hinuhusgahan dahil ang lahat ho ng pagkakaibigan ay normal po yan. Bata itanim po natin, paalaala lang po, bilang Senate President, hindi ko naman po kayo pinangungunahan. Sana ho, kahit kaibigan mo itong si Digong, kahit kaibigan mo itong si Kibuloy, ay gawin mo ho ang tunay at tapat ng pagserbisyo sa ating Republika ng Pilipinas. Sabangan po natin kung ano ang pagbabago ng Senado. Katulad nga po ng aking nabanggit, walang kaibigan, sana ho. Ganyan po ang manalantay sa takbo ng pagpatakbo ng Senado ng ating bagong Senate President. Ngayon, marami ang nagbitaw. Marami ang nagbitiw diyan sa Senado. Nandiyan si Loren Legarda, Joel Villanueva, at marami pang iba sa kanilang mga posisyon bilang chairman. Yung iba ay sa Vice President for Senate Tempore. Si Batoho ay hindi nagbitaw bilang chairman ng committee dito sa kanyang pinamumunuan sa BDLX. Ay sa bagay, kahit hindi ka magbitiw, ay tatanggalin ka. Diyan, sa iyong nga po'y pesto bilang chairman. Yan po ang nakuha nating reliable information, mga kaibigan. Kahit abangan po natin at kabang-abang. Sa susunod nating vlog, kung gusto nyo pong makita ang aktual na pag-iyak nitong si Senador Ronald Bato habang nandyan po Senado, nako po, grabe ang iyak ni Senador Bato. Nagdadrama diyan sa Senado. Pwede pala ito maging artista. Tama-tama, no? Bigyan po natin ng komentaryo yan sa susunod natin vlog. Ipapakita ko po sa inyo ang actual video na pag-iiyak ni Senador Bato. Maraming salamat. Diyan po sa comment section. Isang like lang po sa video na ito. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Diyan sa comment section. Bye-bye, palakpakan.